Hello! Ayan, isa na namang masayang pagkatuto dito sa ating Itulay online tutorial na libreng-libre nating napapanood tuwing araw-araw. At syempre pa kami ang lagi ninyong makakasama, ang inyong palaging tutor sa araw ng Miyerkules sa ganitong oras at lagi ninyong susubaybayan. Ako si Tutor Ryan from SDO Camarines Sur. Isang maganda at mapagpalang hapon rin po sa ating lahat. Ngayon po, tama po kayo, Tutor Ryan, araw na naman ng Miyerkules at sasamahan na naman tayo ng ating mga walang sawang nanonood at nakikinig ng mga mag-aaral ng ikasyam na baitang sa saan man panig ng ating bansa upang tuklasin at matuto sa asignaturang Pilipino. Ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan City. Yes, parang halatang-halatang medyo masama yata ang pakiramdam ni Tutor Eric ngayon. Ano ba naman yan? Sana naman Tutor maging okay na ang iyong pakiramdam. Pero gayon pa man, nakakasama pa rin natin si Tutor Eric kahit medyo masama ang kanyang pakiramdam. Ayan. Alright. Sige, Tutor Eric, bago tayo magsimula, syempre pa, iniimbitahan po natin ang lahat ng mga mag-aaral na i-like, i-follow at i-subscribe ang ating EdTech Unit page at gayon din ang ating DepEd tayo, DepEd TV, gayon din ang ating YouTube account sa EdTech Unit. Ayan, i-follow at para lagi tayong updated sa mga episodes dito natin, dito sa ating Itulay online tutorial. At syempre pa, Tutor Eric, marami ng mga bumabati. Oo nga po, Tutor Ryan. Andito po si Kerubin Gabriel Villamor mula sa SDO Quezon City, Novaliches High School. Si Tamika Nohea M. Betito mula sa Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Cabanatuan, Isabela. Gayon din po si Jane Manipon mula din po sa Cabanatuan East District, Diamantina National High School, si Althea May Cabanisas Balange mula sa Diamantina National High School. Mukhang lahat po yata ng mga mag-aaral sa ikasyam na baitang dito sa Diamantina National High School ng East District, Isabela ay nanonood, Tutor Ryan, ngayong hapon. Wow, magandang hapon ng pagkatuto sa lahat ng mga paaralan mula Luzon, Visayas, Mindanao. Napapansin ko ang ilan sa mga mag-aaral natin dito sa Filipino 9 ay palaging tumututok at gayon din may mga bago tayong nakakasamang tumututok din ngayon sa ating Itulay Filipino 9. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Talaga naman pong Tutor Ryan tuwing araw ng Miyerkules ay nakikita po natin hindi lamang yung mga mag-aaral, pati po minsan yung mga magulang nila at yung mga guro nila. Mga guro at magulang, tama. Talaga sigurong nire-require nila na manood yung mga estudyante nila dahil alam nila na natututo yung mga bata dito sa ating Itulay online tutorial. At syempre dahil dyan, maraming salamat po ang taus-pusong pasasalamat po sa inyo at pagsaludo sa lahat ng mga magulang at guro. At syempre, bago tayo magsimula, nais ko ring batiin ang ating SDO Camarines Sur, lahat ng mga kaguruan sa aming division, gayon din ang aming masipag at mahusay na SDS, Ma'am Loida Nidea at ang aking punong guro, Ma'am Lourdes S. Sevilla. Ayan, magandang hapon po. Gusto ko rin pong lubusin yung pagkakataong ito para batiin po yung Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan City. Walang iba po kundi si Ginang Nerissa L. Losaria, Seso 6. Gayon din po ang puno ng Kagawaran Pilipino ng Mataas na Paaralan ng Bagumbong na si Ginang Emang Pastrana at yung mahal po naming punong guro na si Ginoong Noel G. Kibuyin na kasalukuyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Wow! Happy birthday po, sir. Sir Noel Kibuyin. Ayan. Happy birthday po, Sir Kibuyin. Magandang hapon. Alright. Sige po. Ngayong araw ay tayo ay nasa quarter 2 at ika-4 na linggo na ng ating mga aralin sa Filipino 9. At batay sa nakikita natin sa screen ninyo, ang ating tatalakayin ay may kinalaman sa panitikang Asyano, partikular ay ang talumpati. Ayan, panibagong paksa na naman, Tutor Eric.
Oo nga po, talaga napakabilis ng araw, Tutor Ryan, no? Yes. Ika-4 na linggo na ng quarter 2. Dati, unang linggo lang ng unang markahan tayo. Ngayon, quarter 2 na, ika-4 na linggo na. Tama, Tutor Eric. At syempre dahil dyan, binabati lahat natin ang mga mag-aaral dahil tunay na mga lodi kayo ha. Dahil matagumpay ninyong nais sa katuparan ang mga gawain kaugnay ng ating ikatlong aralin ngayong ikalawang quarter. Tutor Eric, at bilang pagbabalik-aral, ano nga ulit ang ating ikatlong aralin? Yan, Tutor Eric. Yung pinag-aralan po namin nung nakaraang linggo, Tutor Ryan, ay yung tungkol sa mga kababaihan ng Taiwan. Yes, Taiwan. Yun ay tungkol sa sanaysay, di ba, Tutor Eric? Opo. Yun po yung napag-aralan natin nung nakaraang linggo. Yes. Ayan. At syempre pa, Tutor Eric, bago natin kalimutan, inaasahan natin na sa pagtatapos ng session na ito ay una, nabibigyang puna ang paraan ng pagsasalita ng taong naninindigan sa kanyang mga saloobin o opinyon sa isang talumpati. Pangalawa, Tutor Eric, naipahahayag ang sariling pananaw tungkol sa isang napapanahong issue sa talumpating nagpapahayag ng matibay na paninindigan. At ikatlo, nakasusulat ng isang argumento hinggil sa napapanahong issue sa lipunang Asya. Ayan ang ating mga inaasahang layuning makakamit, at syempre pa talaga namang lagi nating nakakamit ang layunin nito sa tulong ng mga aktibong mag-aaral. At syempre, kilalanin natin ang SDO na siyang pinagmulan o batayan natin o sanggunian ng ating module na ginagamit ngayon. Walang iba kundi ang SDO Coronadal City. Pagsaludo po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan, SDO Coronadal City. Yes. Ayan. Handang-handa na tong mga to, Tutor Ryan. Alam kong handang-handa na sila kahit nga hindi natin tanungin kasi kanina pa sila nandito. Actually, Tutor Ryan, may sumagot na kung ano yung tinalakay natin noong nakaraang linggo. Nandito si Kerubin Gabriel Villamor, sabi niya, tungkol sa sanaysay ng mga kababaihan ng bansang Taiwan po. Taiwan. Tumpak, Kerubin. Napaka-aktibo ni Kerubin tuwing araw ng Miyerkules sa ating Filipino 9. Alright, so syempre, bago tayo magsimula, ay simulan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng panimulang pagtataya. At ang panuto, pipiliin lamang ang titik ng tamang sagot at imbes na isulat sa inyong sagutang papel, maaari rin naman, no, pero maaari rin yung i-comment, no, at yes, i-comment sa ating comment section. Sa ating comment section, Tutor Eric. Yan. Alright, so simulan na natin, Tutor Eric. Simulan mo. Sige. Unang bilang, isang paraan ng epektibo at mahusay na pagtatalumpati na dapat iangkop ang ekspresyon ng muka, huwag magkamot ng ulo, at ayusin ang pwesto ng kamay. A. Kilos. B. Tindig. C. Tinig. D. Kumpas. Ano kaya ito, Tutor Eric? Paraan ng epektibo at mahusay na pagtatalumpati. Kilos, tindig, tinig, kumpas. Ano ang sagot ng ating mga mahusay na mga mag-aaral? Ayan, antayin natin, Tutor Ryan, yung mga sagot nila. Siguro nagtatype pa lang itong mga to. Ayan. Yes. Antayin May natin. Sagot na si Andre. Sabi ni Andre, ito daw ay titik B tungkol sa tindig. Paano naman kaya ang sagot ng iba? Antayin natin, Tutor Ryan. Alright, syempre habang kayo ay sumasagot o nanonood, sa lahat ng mga nanonood ngayon, paki-like at share sa inyong Facebook wall ang ating episode ngayon sa Filipino 9. Ayan, naasahan namin yan ha. Huwag naman yung kakalimutan. Oo. Dapat like, share. Ayan. Yes. Ayan, siguro po, Tutor Ryan, panahon na para i-reveal natin yung tamang sagot. Ano kaya ito? Ang tamang sagot po ay letrang A, kilos. Oh, alright. Titik A pala yun. Paraan ng epektibo at mahusay na pagtatalumpati. May kinalaman sa kilos ang hindi pagkamot ng ulo. Diba? So, wala yata akong nakitang tamang sagot. No? Pero ayos lamang yan dahil tayo ay hindi pa nakapagsimula ng ating talakayan. Tutor Ryan, panimulang pagtataya pa lang talagang tama. Nako. At ang mahalaga, nakikita natin silang aktibo dito. Ayan. Tama. Ikalawa,
Anong genre ng panitikan ang pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado na kung saan ipinapahayag ng tagapagsalita ang isang kaisipan tungkol sa isang paksa? Ito ba ay A. Sanaysay, B. Tula, C. Talumpati o titik D. Dula? Ano kaya ito, mga minamahal naming mag-aaral? Ano kaya ang tamang sagot sa ikalawang tanong? Tingnan Parang madali, natin. Tutor Ryan, yung Parang ikalawang madali, tanong. parang obvious, Tutor Eric. Kaya nga po. Okay. Sabi ni Ang Andre sagot, Dupan. yes. Ayan, Ano sabi ni sabi ni Andre Andre? Dupan, letter C daw. Sabi ni Letter Kerubin C. Gabriel Villamor, C. Ganun din Po. si Ayan. Andre Kerubin. Ano nga kaya ito, Tutor Eric? Sige, tingnan po natin kung ano ang tamang sagot sa ikalawang bilang. Pare-parehas silang tama, Tutor Ryan. Ang tamang sagot ay letrang Talumpati. C. Letrang C. Kaya tama si Kerubin, si Andre, si Carl, Asumi, di ba? Asumi. Saka si At Michelle. si Michelle. Ayan. Napakahusay naman. Kanina wala, pero ngayon talagang nakuha nila ang tamang sagot. Ikatlo, Tutor Eric. Yan, ikatlong bilang. Alin sa mga sumusunod ang hindi layunin ng talumpati? A. Ibigay ang wasto at nararapat na konsepto o kaisipan ukol sa isang paksa o pagbibigay ng wastong paraan upang makabuo ng isang bagay. B. Ibigay ang kaalaman o impormasyon ukol sa isang paksa na hindi pa nalalaman ng mga tagapakinig. B. Makapanghimok tungo sa positibong pagpapakilos ukol sa isang paniniwala o hangarin. O D. Malalalim ang gamiting salita sa talumpati. Ano kaya yung tamang sagot sa ikatlong bilang? Alin sa mga sumusunod ang hindi layunin ng talumpati? Ano kaya ang tamang sagot? Merry Christmas din naman sa iyo, Alpha Gloria. Ang haba ng sinabi niya. Tungkol yata ito sa yan, spam yata to, no? Alright, sige. Ano kaya ang tamang sagot? Sabi ni Andre, ito ay titik D. Gayon, sabi naman ni Isabella, ito ay titik C. Hindi daw layunin ng talumpati. Ang titik C, sabi rin pa ni Isabella, nagbago ang kanyang sagot, titik D. D na rin. Okay. Okay, sabi tingnan ni natin. Gabriel Villamor, letter D. Tingnan natin, Tutor Ryan, kung ano ang tamang sagot sa ikatlong bilang. Ano nga kaya? Ayun, letrang D. Totoo naman pala. Alright, hindi daw layunin ng talumpati ang pagkakaroon ng malalalim na mga salita. Ayan, tama nga naman. Ang husay ng mga to. Ika-apat, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo? A. Mahalaga at napapanahong issue. B. Malinaw at lohikal na transisyon. C. Mahaba ang pagpapahayag. O D. Maikli ngunit malaman. Muli, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa katangian at nilalaman ng mahusay na tekstong argumentatibo? Ano kaya ang sagot ng ating mga aktibo at mahusay na mga mag-aaral? Ayan, abangan natin, Tutor Ryan, kung ano yung sagot nila sa ika-apat na katanungan. Ayan, sabi ni Andre Dupan, na naman si Andre. Ayun. Ang bilis ni Andre sumagot Laging alerto si Andre. Mga keyboard warriors lahat itong mga Tutor Ryan Ang bibilis nilang sumagot. Yes, ang bibilis. Kerubin, C. Athena, C. Samantha, at ganun din ang sagot ni Samantha, titik C. Ano kaya talaga, Tutor Eric, ang tamang sagot sa ating ika-apat na tanong? Tama, Tutor Ryan ang mga sagot. Wow! Ang huhusay naman, titik C nga ang tamang sagot. Mahaba ang pagpapayag, hindi kabilang sa katangian. Alam mo, Tutor Ryan, yes, talagang pinatakam lang siguro tayo nitong mga to yung unang tanong lang ang hindi nila nakuha, tapos sunod-sunod na tama na. Tama, Tutor Eric. Ikalima, Tutor Eric. Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng matibay na opinyon? A. Buong giting kong sinusuportahan ang iyong proyekto. B. Kung hindi ako nagkamali, tama siya. C. Sa aking palagay, may punto ka. O letter D. Sa tingin ko, mali siya.
Ayan, alin kaya ang nagpapahayag ng matibay na opinyon? Ano kaya ang sagot ng ating mga Filipino 9 learners? Yan, antayin natin, Tutor Ryan. May mga mauuna na namang mag-type ng kanilang kasagutan dito sa ating comment Nasa section. na si Andre? Nag-iisip pa yatang mabuti si Andre. Si Kerubin. Ayan, si Kerubin, sabi niya titik A. Gayon din si Isabella, Kerubin at Athena. Okay, magandang hapon din naman Elmi, Kerubin A. A ang sagot, karamihan. Oo, A ang nakikita kong sagot. Okay, so tingnan natin, Tutor Eric, ang tamang sagot. Kaya tamang sagot. Yun! Aba, ang husay naman talaga. Titik A, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. Kung hindi nyo naman nakuha ang 5 tamang puntos, ay huwag kayong mag-alala dahil palagi kami ni Tutor Eric nakasubaybay o makakatulong ninyo para tuklasin at alamin ang ating paksang tatalakayin ngayong hapong ito. Ayan, habang tayo nakikinig, palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil ang uhusay ninyo. So habang tayo nanonood, natututo, maaari kayong magmerienda dahil talaga namang deserve nyo talagang mabusog sa hapong ito. Tutor Eric, ayos ka lang ba dyan? Oo, ayos na po ako, Tutor Ryan. Medyo giniginaw lang ako konti dito. Ayan. Pero alam kong handang-handa na yung mga mag-aaral natin ngayon sa isang panibagong aralin, asignaturang Pilipino. Ayan. Yes, Tutor Eric. Kaya naman, simulan na natin. So ang ating tatalakayin ay tungkol sa o may kaugnayan sa pagpapayag ng sarili mong pananaw. Kung natatandaan ninyo sa tinalakay ninyo ni Tutor Eric nung nakaraang linggo ang tungkol sa sanaysay na isa ring pagpapayag ng sarili mong pananaw o opinion sa pamamagitan ng pagsulat nito. Ngunit bago yan, subukin daw nating balikan ang nakaraang aralin. Ayun na nga, binalikan na natin kanina, no? So, ang sanaysay at talumpating ating tatalakayin ay mayroong malaking kinalaman sa isa't isa. Ayan. So, yan ay tungkol sa sanaysay. Yun. So, ang sanaysay na binasa at tinalakay ninyo ay tungkol sa kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakalipas na 50 taon na nakatuon sa sariling kinakaharap ng kababaihan ng Taiwan noon. Kaya naman, ayan, saludo Tutor Eric, napakaganda ng iyong ginawang pagtalakay sa sanaysay. Ito po ay tungkol sa sinasabi nilang women empowerment. Yes, ayan. Women empowerment. Pagpapalawak ng karapatan ng mga kababaihan. Ay, tama. Tutor Ryan, may laro pala tayo. May laro tayo. 4 picks 1 word. Pamilyar ka ba dito, Tutor Eric? 4 picks 1 word? Oo, Tutor Ryan, alam mo, nung dinownload ko yan sa aking cellphone ay talaga namang hirap akong langpasan yung iba't ibang level ng 4 picks 1 word. Dumating pa yung puntong tinitignan ko na yung mga cheats online. Pero wag kayong doon kailangan mas gasig tayong sumagot dito. Ayan. Alam kong kaya-kaya naman nila, Tutor Ryan, to. Yes, 4 picks 1 word kung saan ay meron tayong 4 na larawan na may kaugnayan sa isa't isa at sa pamamagitan ng 4 na larawan na ito ay, yes, Tutor Eric, ipakita natin ang 4 na larawan at sa pamamagitan ng 4 na larawang ito ay makabubuo tayo ng isang salita na may kinalaman sa 4 na larawan na solve the puzzle. Meron tayong 2, 4, 6, 8, 9 na titik na inaasahan. Ngunit hindi ko na ilagay sa pamimilian yung jumbled letters na yan. Ang titik ay, kaya pakilagay na lang ng titik ay nalimutan nating ilagay. Isingit ang ay. Ayan, may nabasa na akong tamang sagot. Wala palang kulang-kulang na Wala palang kulang-kulang na letra si Andre. Ang husay naman talaga nitong ni Andre. Okay, talumpati Andre. Yes. All right. So, 'yon. Tingnan natin, Tutor Ryan. I-reveal na natin yung sagot. Tama.
O antayin natin. Sige, okay na yan, Tutor Eric. Mukhang nakuha na talaga ni Andre ang tamang sagot. Ito ay talumpati. Ayan, talumpati. Dahil talumpati o tungkol sa talumpati ang ating tatalakayin ngayon. Ayan. Congratulations, Andre. Ayan. So, ngayon, Tutor Eric, ano nga ba ang talumpati o ano nga ba ang mga elemento, mga uri ng talumpati? Okay. Okay, ano muna ang talumpati, Tutor Eric? Ang talumpati po, Tutor Ryan, at dun sa mga nakikinig at nanonood sa ating mga mag-aaral ng ikasyam na baitang, ay isang sining ng pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Ibig sabihin, Tutor Ryan, hindi ito nalalayo dun sa tinalakay natin nung nakaraang linggo na sanaysay, no? Yes, sanaysay. 'Di ba? Pagpapahayag rin ng kaisipan, kaya lamang ang sanaysay ay sa pamamagitan ng pagsulat. Gayong ang ating pagtatalumpati ay sa paraang pasalita at sa harap ng tagapakinig, 'di ba? Sa harap ng tagapakinig. Ayan. Hello, Janice, Izel, Princess. Ayan. Magandang hapon sa inyo. Yun. So, meron tayong mga bahagi ng panitikan. At ano-ano ang mga ito? So, nakikita natin, meron tayong panimula, katawan, at wakas. Dahil tatalakayin natin ang bawat bahaging ito, Tutor Eric. Sige. Ayan. Sa bahagi ng talumpati po, ang panimula, dito sa panimula, inilalahad ang layunin ng talumpati. Kaagapay na ang estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. Siyempre dito sa panimula, Tutor Ryan, kailangan yung nagsasalita ay mapukaw o makuha yung atensyon ng mga nakikinig para talagang matamang makinig yung mga tagapakinig at maintindihan nila kung ano yung mensahe ng sinasabi ng tagapagsalita. Tama po ba? Sa simula pa lang, yes. Sa simula pa lang, kinakailangang mapukaw o makuha na agad ng mananalumpati ang atensyon, di ba, ng kanyang mga tagapakinig. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng isang tanong na talagang mapapaisip ang madlang tagapakinig o kaya naman isang kasabihan o kung ano pa mang estratehiya na ating gagamitin dahil ang layunin natin ay mapukaw o makuha ang atensyon ng ating madlang tagapakinig. Yan. Siyempre, isa yon sa mga mahalagang dapat tandaan ng mga mananalumpati. Ikalawa ay meron naman tayong tinatawag na katawan at tinatawag din itong pinakakaluluwa, di ba? Pinakakaluluwa ng ating talumpati. Bakit? Dahil nakasaad dito ang paksang tatalakayin ng mananalumpati. Ibig sabihin kung kanina panimula lamang, ngayon sa katawan ay naglalaman ito ng mga mahalagang konsepto, mahalagang dapat maunawaan ng mga madlang tagapakinig. Dito mo iisa-isahin na itatalakay ang iyong konsepto o pananaw hinggil sa tiyak na paksa, Tutor Eric. Ayan. Mako na po tayo dun sa ikatlong bahagi ng talumpati, ang pangwakas. Dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati. Lahat pala, Tutor Ryan, ng bahagi ng talumpati ay mahalaga. Kailangan mahikayat, tapos yung nasa gitna, nandoon yung paksang tatalakayin. Dito naman, kailangan may impact o may bagsak dun sa mga nakikinig yung sinasabi ng tagapagsalita. Yes, pangwakas o maaari rin natin itong tawaging konklusyon kung saan nagbibigay siya ng konklusyon hinggil sa mga sinabi o tinuran niya bilang mananalumpati. At layunin niya syempreng makapaghikayat o makapagpakilos ng mga tao. So ayon sa kanyang mga binitawang mga pananalita. At isa yun nga sa pinakamahalagang layunin, makapagpaniwala, makapaghikayat, 'di ba, ng ating mga tagapakinig.
patungkol sa pinag-uusapang paksa. Sino kaya dito sa ating mga mag-aral ang nakaranas ng magkaroon ng pagtatalumpati at makapagtalumpati sa harap ng mga tagapakinig? Ayan, Tutor Eric, nakikita ko na ang mga uri ng talumpati ayon sa pamamaraan nito. Tutor Eric. Ayan, mga uri ng talumpati ayon sa pamamaraan. Unang bilang, impromptu o biglaan. Ikalawang bilang, extemporaneo o maluwag. 3, preparado o handa. Alright, so ano nga ba ang pagkakaiba nito, Tutor Eric? Pag sinabing extemporaneo o impromptu muna, impromptu o biglaan, nangangahulugan itong walang ginagawang paghahanda. Biglaan, Tutor Eric, yung tipong nakaupo ka lang, at bibigyan ka ng naimbitahan kang magsalita sa unahan, dahil nandito ang ating guro sa Filipino 9 na siyang tiyak na makapagbibigay ng impormasyon o talumpati sa ating paksa hinggil dito, di ba? Iimbitahan ka ng impromptu kang naimbitahan, di ba? Ayan. Tutor Eric, ikalawa ang extemporaneo o maluwag. Okay, dito naman ay binibigyan ka ng kokonti, may paghahanda nga, pero kokonting minutong paghahanda tungkol sa iyong paksang parang naalala ko yan, Tutor Ryan. Parang nangyari sa akin yan nung nasa koleyo pa lamang ako. Yung parang may binunot ako at binigyan lamang ako ng 5 minuto para ihanda at i-compose yung mga thoughts ko sa aking Tapos pagkatapos ng 5 minuto, saka kabibigyan ng pagkakataong makapagtalumpati o makapagsalita sa harap ng maraming tao. Mas matindi pa sa question and answer portion, no? Pero yung question and answer mas madaling paghahanda. Mas madaling minuto lang, mas kokonting minuto. So ganun din ang extemporaneo. Pero dito sa extemporaneo o maluwag, kinakailangan mo talagang maibigay ang iyong mahilahad ng maayos pa rin ang iyong pananaw tungkol sa paksang tatalakayin. Ayun, bagamat ito ay kokonti ang paghahanda. Kailangan yung mga salitang gagamitin mo diyan, Tutor Ryan, ay malalaman at may mga impact. Tama, Tutor Eric. At ang ikatlo ay tinatawag ang preparado o handa. Ito naman, Tutor Eric, ang kadalasang ginagawa pag tayo ay mayroong pagtatalumpati, lalo't higit haharap ka sa mga maraming tao, halimbawa sa isang pagtitipon o kaya pagtatapos o graduation, di ba? Kinakailangan bilang naimbitahan kang halimbawa guest speaker or commencement speaker, kinakailangang preparado o handa ka. Nangangahulugan ito na binigyan ka ng tawag dito, paghahanda, di ba? Paghahanda bago mo ipahayag ang iyong pananaw sa mga tagapakinig. Madali lang intindihin tong mga to, Tutor Ryan, no? Ito ay naiiba-iba lang, depende dun sa oras ng paghahanda mo. Di ba? Yung tatlong talumpati na. Yes, muli, impromptu, extemporaneo, at preparado. Yes. O handa. O handa. Tutor Eric, ayan naman. Dumako na po tayo sa uri ng talumpati ayon sa layunin. Ayan. Una, talumpating pampalibang. Ang mananalumpati ay nagpapatawa sa pamamagitan ng anekdota o maikling kwento. Kadalasang ito ay binibigkas pagkatapos ng isang salo-salo. Pampalibang. Wow, pagkatapos ng salo-salo, 'di ba? Maliban pa sa panghimagas, 'di ba? Napakaganda na merong nagtatalumpati sa pamamagitan ng talagang nakakalibang naman talaga. Hindi ka maiinip o mababagot sa isang pagtitipon dahil merong nagtatalumpati at nagbibigay ng katatawa ng pagpapahayag sa harap pagkatapos ng salo-salo. Talumpating nakakapagpababa ng kinain. Ayan. Talagang tatawa ka, no? Nakakapagpalibang. Ayan. Ikalawa ay tinatawag na talumpating nagpapakilala. So sa puntong ito, kilala rin daw ito sa tawag na panimulang talumpati
at karaniwan lamang na maikli, lalo na kung ipinakikilala ay kilala na o may pangalan na, kilala na ng mga tagapakinig. So sa puntong ito, kinakailangan ang talumpati ay maikli lamang dahil ang layunin mo ay maipakilala ang isang taong naanyayahan o kaya naman ay magbibigay rin mga ng guest speaker, talumpati, no? 'di ba? Mayroon tayong guest speaker, so ngayon ipapakilala mo, 'di ba? So ito yung introduction, 'di ba, of the guest speaker kumbaga. Maiksi lang, lalo na kung talagang gumawa na ng pangalan yung inimbitahan mo sa isang hindi pwede na mas mahaba pa yung talumpati mo, nagpapakilala ka lang naman, no? Kaysa dun sa mismong guest speaker. Ikatlo, Tutor. Ayan, dumako na tayo sa ikatlo, ang talumpating pangkabatiran. Ito ay ang gamit sa mga panayam, kumbensyon, at mga pagtitipong pang-siyentipiko, diplomatiko, at iba pang samahan ng mga dalubhasa at iba't ibang larangan. Siguro ito, Tutor Ryan, yung mga talumpati na ibinibigay sa mga profesional, di ba? Napakabigat, di ba? Mga scientists or mga diplomat, yan. Mga dalubhasa sa iba't ibang larangan. Di ba? Mayroong interview o pagpapanayam. Diba? So sa pamamagitan ng talumpating ito, mas maipapahayag niya kung ano ang pinaka tawag dito, konsepto o konteksto ng isang pinag-uusapang paksa. Yan. At ikaapat, meron din naman tayong tinatawag na talumpating nagbibigay galang, kung saan ginagamit ito sa pagbibigay galang at pagsalubong sa isang panauhin, pagtanggap sa kasapi o kaya ay sa kasamahang mawawalay o aalis. Ayon, Tutor Eric. Naranasan mo na bang magbigay ng talumpati kapag ikaw ay aalis na, halimbawa sa ulilipat na ng paaralan? Ayan. Parang ang hirap-hirap naman po nun, Tutor Ryan, lalo na kung napamahal ka na sa buong faculty, no? At saka dun sa buong paaralan na kinabibilangan mo. Ang hirap magpaalam sa... Opo. Basta, at hindi lang naman yun. Tama, Tutor Eric. May hugot ka na naman dyan. Pero gayon din, hindi lang naman ito pagpapaalam o dahil mawawalay ka o aalis. Ginagamit rin daw ang pagbibigay galang na talumpati kapag mayroong bagong, halimbawa, makakasama o bago sa grupo o kaya naman panauhin. Ayan, pagbibigay galang sa ating halimbawa sa bagong maglilingkod ng ating ini-introduce siguro, no, Tutor Ryan, yun. Pagka may mga bagong dating. Alright. Dito naman po tayo sa ikalimang uri ng talumpati. Ang talumpating nagpaparangal, layunin nito ay bigyang parangal ang isang tao o kaya magbigay ng papuri sa mga kabutihang nagawa nito. Halimbawa, talumpating nagbibigay pugay kay Hidilyn Diaz sa pagkamit ng ginto sa Olympic 2021. Talaga namang, Tutor Ryan, pinag-usapan tong si Hidilyn Diaz kasi she made a history pagdating sa sports sa ating bansa, na siya yung kauna-unahang atleta na nakapag-uwi ng gintong medalya para sa Pilipinas. Medalya sa Olympics na katatapos lamang, no. Si Hidilyn ay nakilala sa pamamagitan ng sports na weightlifting ba yun, di ba? Ayan, kaya naman binigyan siya ng pagkilala o mga awards, di ba? So maaaring siya ay magbigay ng o kaya naman bigyan siyang pugay sa pamamagitan ng talumpating nagpaparangal, Tutor Eric. Alam mo, Tutor Ryan, tunay nung pinapanood ko to, Tutor Ryan, talaga namang kahit wala ka dun sa mismong venue, talagang nakakapangilabot yung tugtugin yung pambansang awit ng Pilipinas. Karangalan talaga. Sabi ko nga sa sarili ko noon, ba't hindi pa ako nag-weightlifting, no? Para baka na doon yung swerte ko, hindi naman kaya ng katawan ko, kaya wag na lang. Tama, Tutor Eric. Di ba? At maliban dyan, syempre marami pang mga kapwa natin, mga Pilipinong nag-uuwi ng karangalan sa ating bansa. Katunayan sa larangan din ng pagpagandahan, di ba, Tutor Eric? Beauty pageant. Talaga naman, diba? Tutor Ryan. Ayan. Ngayon, nakakadalawa na tayo. Si Miss Intercontinental, saka
Ano ba yun sa Globe? Updated talaga. Oo. Siyempre, Tutor Ray, lagi ako nanonood. Tama. Yes, siyempre, suportahan natin ang ating mga talagang representative o kinatawa ng ating bansa sa iba't ibang larangan, sa boxing, sa kung saan pa man. Ayan. So, wag na natin patagal, napapahaba ang kwentuhan namin ni Tutor Eric. Ika-anim, talumpating pampasigla. Ito naman ay pumupukaw ng damdamin at impresyon ng mga tagapakinig. Kung mayroong pampalibang, Tutor Eric, ito naman pampasigla. So maaaring ang layunin din nito ay magbigay ng katatawa o katatawanan, 'di ba, sa mga panauhin o mga tagapakinig. Pumupukaw ng damdamin. Ayan. O, tandaan natin muli yung 6 na uri ng talumpati ayon sa layunin. Talumpating pampalibang, una. Pangalawa, talumpating nagpapakilala. Ikatlo, talumpating pangkabatiran. Ika-4, talumpating nagbibigay galang. Ika-5, talumpating nagpaparangal. At ika-6 o huli, talumpating pampasigla. Natalakay na natin ito, Ryan, lahat. Ayan. Ayun. Alright. So, sige. Batid nating naunawaan ng ating mga mag-aaral sa Filipino 9 ang ating aralin ngayong araw na ito. Kaya naman, siyempre, kailangan nating subukan kung yung tatas ng memorya at isip nitong mga kasalukuyang nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Kaya kailangan humanda na sila sa ating pagsusulit. Tinakot yung mga grade 9. Alam kong kayang-kaya nila to, Tutor Ryan. Tama, Tutor Eric. Lagi naman silang handa tungkol dyan. Okay? Ang panuto, piliin lamang ang tamang sagot sa loob ng kahon at syempre pa, i-comment sa ating comment section ang inyong mga napiling sagot na sa palagay nyo ito ay ang tama. Ang pamimili ang sagot ay una, pampalibang, pangwakas, impromptu, talumpati, panimula, at pampasigla. Naniniwala akong hindi na mahirap sa kanila to, Tutor Ryan, dahil tinalakay natin to isa-isa. Ayan. Tumpak, Tutor Eric. Ayan. Una, sige, simulan ko. Wag mo munang lagyan ng bilang, Tutor Eric. Wait lang po. Excited lang ako. Excited. Number 1 o unang bilang. Ito ay sining ng pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Bilang. Ganun pala yun. Yan. 8, 7. 10 segundo lang. Para matansya natin ang ating oras. Tungkol sa isang paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Ang bilis naman ng oras, Tutor Ryan. Oo. Ano kaya ang sagot nila? Sige, susunod, dadagdagan natin ang oras na yan. Kumusta naman kayo dyan? Ang tamang sagot, syempre, ay talumpati. Ni-reveal na ni Tutor Eric. Hindi na nakapaghintay. Yan. Yes. Ikalawa, Tutor Eric, ikaw naman. Ikalawa, ang tanong, talumpating pumupukaw ng damdamin at impresyon ng mga tagapakinig. Yan. Ano kaya yung talumpating pumupukaw ng damdamin at impresyon ng mga tagapakinig? Ayan, parang late, Tutor Ryan, yung mga sagot nila dito. Na-late ang sagot ni Kerubin. Si Kerubin lang ba ang estudyante natin ngayon? Si Andre, ikalawa, sabi niya, pampasigla. Pampasigla. Ito na si Andre. Ayan na, umahagibis ang kanyang sagot. Bumalik na si Andre. Si Tingnan natin, Kerubin, Tutor tama Ryan. kanina kahit nahuli. Ang tamang sagot ay... Sabi ni Aisel, pampalibang. Habang sabi ni Aisel ay pampalibang. Ang tamang sagot ay pampasigla. Ayan, pumupukaw ng damdamin at impresyon ng mga tagapakinig. Pwede rin namang pampalibang, no? Dahil parehas naman silang pumupukaw ng damdamin. Pero ito kasi, batay sa ating tinalakay kanina, ay ito talaga yung pinakatiyak na kahulugan ng talumpating pampasigla. Alright? Alam ko to, Tutor Ryan. Sige, basahin mo. Pero alam ko yung sagot dyan. Ikatlo, talumpating nagpapatawa sa pamamagitan ng anekdota o maikling kwento. So, ano kaya ang sagot nila? Alam kong alam mo yan, Tutor Eric. Kanina, pinag-usapan natin yan.
pagbati kay Hudson. O ang sagot ni Andre ay katlo, pampalibang. Ayan, sagot niya ay pampalibang. Talaga namang si Andre ay isang certified keyboard warrior. Napakabilis sumagot, Tutor Ryan. No? Ang bilis sumagot. Wala talagang nauuna sa kanya. Si Andre lang ang sakalam. Mukhang may kikilalanin tayong Tuty of the Week sa susunod nating session, Tutor Eric. Di ba, Tutor Ryan, ngayon lang lumakad yung oras? Ayan. Ayan, sabi ni Kerubin, pampalibang. Tingnan natin, Tutor Ryan, kung tama ang kanilang sagot sa ikatlong katanungan. Tama. Ang husay rin ni Kerubin. Ayan. Talumpating nagpapatawa sa pamamagitan ng anekdota o maikling kwento. Ayan. Ika-4, ito ang pinakasukdol ng buod ng isang talumpati. Pinakasukdol ng buod ng isang talumpati. Ano kaya ito? Pinakasuktol o ayan, sinasabi rin natin na nagsisilbing konklusyon ng bahagi ng ating talumpati. Ayan. Ang sagot ni Andre ay pangwakas. Diba, at siya na naman ang nauna. Siya na naman talaga ang nauna. Talagang pinatutunayan niya na walang tatalo sa akin sa pabilisan ng aking mga daliri pagdating sa keyboard at pagbibigay ng tamang kasagutan. Talaga naman, Andre, oh. Ang galing-galing naman itong batang to. Lahat sila magaling, Tutor Ryan. Ang hirap nga mamili, eh. Oo. So, tingnan nga natin kung tama si Andre. Pangwakas. Ayan. Tama si Andre. Alright. Para sa ating huling katanungan, ito ay walang paghahandang isinasagawa sapagkat biglang tatawagin ang mananalumpati at pagsasalitain. Ano kayang talumpati o uri ng talumpati ito ayon sa pamamaraan? Walang oras na binigay sa iyo pagka sabi sa iyo, magsalita ka na sa entablado. Ayun ulit si Andre, sabi niya impromptu o syempre biglaan, no, impromptu. Yan. Kerubin, ganun din. Mahusay si Andre at si Kerubin, ha? Napaka-aktibo ng dalawang to. Okay, hello Kyla. Kerubin, impromptu. Yes. Ang tamang sagot ay, ayan, tama naman yung sagot nila, Tutor Ryan, no? Ni Andre at ni Kerubin. Impromptu o tinatawag din nating biglaan, di ba? Ayan, natapos na ang ating mga tanong at nasagutan ng maayos, palagay ko, ng ating mga mag-aaral, lalo na si Andre at si Kerubin. Ang iba pa ay alam kong sumasagot din sila kaso nauunahan sila ng mga ito. Ayan, may pahabol si Kyla. Kung kayo ay nakakuha ng 5 tamang puntos, binabati namin kayo dahil sa napakahusay ninyo. Ayan. So bilang takdang gawain natin, Tutor Eric, anong gagawin po? Ayan, sa takdang gawain po natin ngayong linggo, pumili ng isang napapanahong issue at ilahad ang iyong argumento, sariling pananaw o opinyon sa napiling issue o paksa. Ito po yung mga pipiliin. Dito po kayo pipili ng mga issue o paksa, no? Child labor, COVID-19 pandemya, pagbigay ng social amelioration program o mass testing para sa COVID-19. Ayan, pipili lamang ng napapanahong issue o kaya naman magbigay kayo ng ilan pang mga issue na napapanahon na maaari ninyong pagbatayan. Muli ang ating pamimilian ay child labor, COVID-19 pandemya, pagbibigay ng social amelioration program at mass testing para sa COVID-19. At syempre, ang gagawin nyo lamang ay i-share ang inyong sagot. Sagot mo, share mo. Ayan. Nasaan na yun? Sagot mo, share mo. Ayan. Sa pamamagitan ng pag-post nito sa inyong social media account, particular sa inyong Facebook account, gamit lamang ang hashtag Filipino9, hashtag Itulay Level Up, at hashtag Tutor Rai and Eric. Tutor Ryan and Tutor Eric. Yan. Maraming salamat at i-share nyo namin ang inyong sagot. Bigay niyo yung inyong kasagutan dyan. Ayan, Tutor Ryan, isa na namang makabuluhang Miyerkules.
Ayan. Ang natapos na aralin sa araw na ito, Tutor Eric, binabati natin ang lahat ng mga mag-aaral na aktibo at sinamahan tayo para talakayin ang paksa natin ngayon. Yan, maraming salamat at para sa anumang komento, suggestion o katanungan, maaaring mag-email sa ating edtech@deped.gov.ph o maaari rin namang i-scan ang ating QR code upang mapadali ang inyong pagsagot o kung ano man. Ano po? So, siyempre pa, dito lamang sa DepEd EdTech Unit page ay mapapanood palagi ang ating Filipino 9 tuwing alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Muli, ako si Tutor Ryan ng SDO Camarines Sur. At ako naman po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan na nagsasabing sa asignaturang Pilipino, kami ang kaagapay nyo. Ito po ang susunod natin matutungayan. Siyempre hindi po papahuli si Tutor Pam from SDO Caloocan at si Tutor Donna from SDO Las Piñas para sa kanilang Filipino 10 Itulay online tutorial. Maraming salamat. Yes, syempre Tutor Eric, bago tayo magpaalam ay sana po i-share natin ang ating episode ngayon upang hindi lamang tayo ang matuto kundi maraming mga kapwa nating mga mag-aaral at guro na magamit ito sa kanilang pagkatuto. Kasi pag sineshare nila to, talagang maraming nakakapanood at maraming natututo. Hindi lang dito sa Luzon, pati sa Visayas, sa Mindanao, sa buong bansa. Yes. Ayan. Opo. Ayan, muli, maraming salamat at magkita tayo sa ating mga learning episodes dito lamang sa nag-iisang Itulay Online Tutorial. Bye-bye po!